Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi, tampok namin ang mga pinakaastig, pinaka-inaabangan at pinaka-di malilimutang kwento ng kalikasan. Meron na sightingan. maghahanap tayo ng ahas. Samahan nyo kaming balikan ang taon na puno ng kapanapanabik na istorya. Woo! Ng Born to be Wild. Dalawampung istorya ng wildlife rescue at panggagamot. At mga kwentong talaga namang tumatak sa akin. So checking for clarity, opacity. Ito yung actually yung first time ko to ever be close to one facility dito. You have to count the number of breathing in a minute. Isang minuto, gaano kadalas sa siya? Pinaka-memorable for me is yung sperm whale. Hindi ko in-imagine na sa buong buhay ko ay makaka-encounter ako ng ganitong klaseng hayop. Ganito kalaki. Dinayo namin ang probinsya ng Mindoro para sagapin ang sinasabing balyenang nasadsad sa Pangpang. Papunta pa lang kami doon sa lugar, may mga nagtitinda na, pas ang high yung traffic ng tao. Parang perya talaga yung naging dating. So pagdating namin doon sa site, nakita namin yung ibang mga tao doon nakasakay doon sa balyena, tumatalon, nagpapakuha ng pictures. During that time, gumagalaw pa yung balyena. May desire para huminga kasi yun ang ayaw nating mawala sa kanya eh. So ang ginawa namin, naggawa na kami ng desisyon in coordination with the experts. Kumuha kami ng mga pwedeng sumisid sa ilalim, mga 10 to 12 na katao na pwede magtulak or maghukay ng buhangin sa ilalim para palalimin yung buhangin at makalangoy away yung balyena dun sa malalalim na katubigan. Pagpunta tayo sa kabilang side, wala po sa ulo kasi baka matapakan yung tao nila. Ano pong ulo? Isa! Dalawa! Tatlo! Off! It was very difficult kasi unang-una, it's like 50 tons yata yung more or less yung hayop na hinahandle namin at nag-struggle pa yung hayop. So it was very difficult for us. It's trying to move but it's struggling to breathe. Yeah. I checked for the palpebral reflex, talagang wala na. Doon namin dineclare na patay na yung balyena. It was very frustrating. But just the same, we did our best. I think it's dead. Kahit hindi nasagip ang balyena, may mga aral naman itong iniwan sa marami. Na sa pagkakasadsad ng mga hayop, mayroong mga dapat at hindi dapat gawin. Most likely it's a sperm whale. But I send you... Unang-una, kapag meron kang ganitong klaseng pagkakasadsad, ang gawin mo is tumawag muna sa mga experts. So, meron tayong mga hotlines when it comes to that. Marine Mammal Rescue. And makipag-coordinate kayo sa agricultural secretary dun sa inyong lugar and they should be the one to coordinate with the experts. Number 2, i-barricade yung lugar. Human traffic kasi is one of the major causes of stress. Stress na yung animal sa pagkakasadsad. For all we know, may sakit yan. Pero minsan may mga istorya na hindi talaga rescue ang aming pakay kung hindi wildlife sighting lang sana. Gaya na lang ng nangyari sa Ticao Pass. First time kong makita ng ganun kalaking manta. Pero yung isa na nakakatch ng attention namin is yung manta ray na may tali dito sa pinaka-flap niya, sa wings niya. At kinakain na ng tali yung laman niya. So parang for us, we have to do something. Hinabol namin.
naman yun yung pinunta namin doon eh. We were there just to experience or to feature yung manta. It became a rescue mission for us. So the thing there is we need to rescue or help rescue this animal. Yung pagbalik namin nung pangalawang dive, nung hindi na namin siya nakita, parang nalungkot din kami. Isipin natin na wild animal pa rin ito, na minsan gusto natin sila matulungan, pero dahil sa takot sila sa atin, ang tendency nila is palayo sa atin. And we're just hoping na safe siya, or kaya on its own natanggal niya na yung kanyang salabit. Pero hindi ito ang aking naging huling engkwentro sa mga manta ray. At hindi lang isa ang aking susunod na makikita. Tinawagan na kami, sinabi sa amin may tatlong na-trap doon sa backlog nila. Pagdating namin doon sa ibaba, nakita na namin yung tatlong manta in their juvenile stage swimming around yung sa backlog. Eh yung pinaka-challenge na meron kami. Tinry namin bugawin, ayaw, kasi ayaw niya didikit yung wings niya doon sa mga butas, kasi maliliit naman. Tinry namin na ilabas doon sa kung saan siya pumasok, hindi rin nag-work. Ang pinaka-option na lang is to manually restrain the animal. I have to emphasize that that was the last option na meron tayo. Otherwise, hindi naman natin gagawin yan eh. In this case, this is a exceptional case kasi kailangan mo silang buhatin at hawakan para i-transfer. Bawat kwento, bukod sa karanasan, may iba pang iniiwang marka. Siguro ang pinaka-lesson lang natin na pwedeng maano dito, na magawa ng paraan is kung may natrap na manta ray or other endangered species of animals doon sa isang baklad, alam nila kung anong gagawin. Hindi kakarnihin o iluluto. Kailangan natin i-equip yung mga tao doon, specifically yung mga mangingisda, kung ano talaga yung mga dapat na gawin kapag may ganitong klaseng hayop. Malaman nila kung anong paraan, yung mga safe ways to handle these endangered species. May mga pasyente rin akong binalikan at kinamusta, tulad na mag-inang Tamaraos sa Mindoro. Pero bago ko magawa ito, It's around 17 hours from Manila to Mindoro, yung pinuntahan namin. Alright. Woo! Ali! ouch, muntik na akong masuwag ni Kalibasib. Sinusuwag niya ako eh. Gusto ko lang makita yung tenga mo. May isa kasing garapata na naka-attach dun sa tenga niya. Gusto kong matanggal. So ayaw niya patanggal. Yeah, kung napagod ako, oo, pero excited ako. Dahil it's an opportunity for me to meet these animals and it's an opportunity for me to help and do my contribution. So, it's worth it. Sa Cagayan de Oro, isang bagong rescue center ang aking nadalaw. Okay. Hawak sa ulo, ha? Oo. Okay. Ayan. At malaki ang naging impact nitong kwentong ito sa akin. Yung huling bisita ko dun sa CDO, when we did a story there, nag-shoutout ako sa Facebook, telling them na it reminded me of how I wanted to be, of why I wanted to be a vet in the first place. It's for those reasons, na kasi may mga hayop na may sakit na kailangan na pwedeng tulungan. Kasabay ng gala ko na makapanggamot ng mga hayop, sana hindi na kasing dalas maganap ang mga insidente na kailangan silang i-rescue dahil sa kagagawa ng mga tao. Dahil mas maganda silang makitang malusog at malayang nabubuhay sa kanilang natural na tahanan. Meron na na-sightingan. Mabilis yung ating mga kasama.